Nilumpuman ang lindol, sinisikap ngayon ng mga taga-Bohol na bumangon. At sa gitna nito, lumulutang ang mga kabayanihan at kakatagan ng pananampalataya po ng mga nasalanta. Yan ang nasaksihan ni Cara David at Salima Refran. Isang lumalamang bayan ng Loon na nakikita namin ngayon. Mula sa pier, dumami na mga bangkang bumabiyahe palabas ng Loon. Marami na rin ang mga residenteng umaalis. Ang mag-asawang ito paluwas na ng Tagbilaran para ipagamot ang mga sugat at tinamo sa lindol. Magpa-check up ko magpa-x-ray siguro. Kompleto mga medisina. Laboratory, kompleto mga laboratory. Nagtuloy-tuloy na rin ang medical evacuation ng iba pang kritikal na pasyente. 14 na kritikal na pasyente ang nadala na ng Tagbilaran ngayong araw. Talaga po nakabuti dahil nabawasan po yung mga pasyente na nasa Loon Hospital. Pagdating sa bayan, kabi-kabila ang mga pila. Ito ang pila para sa libreng pa-charge ng cellphone gamit ang baterya ng mga kotse. Sa mayari ng Oy Consing na nagbigay siya ng libreng charge sa amin, kahit papaano naka-charge yung mga cellphone namin para mapunta yung mahal namin sa buhay. Sa isang tindahan, pila ang mga namimili. Pero di nagsamantala ang may-ari. Pag-success ang bentahan, pero may limit kada mamimili. Ang purpose namin ay makatulong ng ibang tao para may makuha silang pagkain. Ang isang tindahan ng karne, pinagkaguluhan, pinamimigay ang mapakikinabangan pa. Ang pamahalaan, tuloy-tuloy na rin ang ayuda. Maging dito sa Tubigon, Bohol, maraming kwento ng kabayanihan kahit nung mismong oras ng lindol noong Martes. Tulad ng pagsagip sa ilang batang naipit sa loob ng isang nabuwal na bahay. Buong tapang silang sinaklolohan at pinasan ng may edad ng kapitbahay nila na si Aling Gina. Hindi ko alam bakit ko nagawa, bakit ko naakyat. Magaan pakiramdam ko na may naligtas ako. Sa Panginoon naman nagpapasalamat si Mang Eusebio sa pagkakaligtas niya at ng kanyang pamilya na naipit sa loob ng kanilang bahay. Walang nasaktan man lang sa mga anak ko. Kasi kaming dalawa lang dyan sa sala ko eh. Nagyapusan na lang kami. Sa kabila ng pagkasira ng maraming bahay at gusali at pagpanaw ng 7 taga rito, marami pa rin ang nagpapakatatag at umaasang tuloy-tuloy ang pagbangon ng kanilang bayan, kung saan may nakukuha ng tubig sa mga poso at bukas ng muli ang mga tindahan. Hindi rin pinanawan ng pananampalataya ang mga nasa bayan ng Katigbian, isa sa mga bayan na nasa epicenter ng lindol. Sa Immaculate Conception Parish Church, nakilala ko ang kura parokong nabagsakan ng mga tipak ng bato. Pero hindi maubos-ubos ang pasasalamat niya sa may kapal. Yung mga icons sa mga Blessed Virgin Mary hindi nawasak. Hindi nawasak? Oo, sa mga bahay-bahay nila. Kaya wala raw makakapigil sa kanilang ipagdiwang ang nalalapit nilang pista at magpasalamat sa panibagong buhay na ibinigay sa kanila sa kabila ng kalamidad. Sabi ko, mag-fiesta tayo kahit ano lang, walang bongga. Basta calamities that prevent us from praising the Lord always. Mula sa Bohol, ako po si Cara David. Ako si Salima Refran. Ang inyong saksi.